So mga kaingat, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang umagang kay ganda po sa inyong lahat. Sa mga nasa ibang bansa po, kamusta po kayo dyan? So for today's vlog mga kaingat ay pupunta po kami sa PGH. So mag-i-inquire din po kami doon ng oncology. Kasi doon sa previous oncology namin, nagbigay kasi ng quotation ng gamot. Hindi po kasi siya pwede i-charge sa HMO. Ang na-charge lang po sa HMO is yung doctor's fee at saka yung hospital bill. So pwede rin magamit dun yung PhilHealth, yung card at saka yung tawag dito, yung PWD. So tatry namin ngayon kasi medyo malaki po talaga yung price ng na drugs na pang chemo. Every 21 days po yun for each session. So pupunta po kami ngayon sa sa PGH. Tatry namin sa oncology ng kapitbahay namin kasi na oncology niya rin yun sa breast cancer. So tignan namin mga kaingat. So mga kaingat, nasa pilahan na po kami ng terminal ng Apex going to Monumento. Ganito po kasi talaga rito pag umaga, lahat busy tao talaga rito. Lahat papasok sa trabaho, sa school. Ay mga kaingat, no. So pila lang saglit pero mabilis naman po yung pila kasi marami pang mga SUV. Yan mga kaingat. Pero going to Monumento kami. So mga kaingat, nandito na po kami ngayon sa LRT. So medyo okay naman. Hindi na ako nag-video sa baba kasi masyadong maraming tao at mahaba yung pila. So kung nakikita nyo kami ngayon, nakatayo pero okay lang. Mas maganda naman yung biyahe rito sa LRT compare mo sa baba kasi alam namin na matraffic. So sa mga nagtatanong kung bakit kami pumupunta sa PGH ngayon, dahil yung result ng PET scan, sa mga nagtatanong, yung result po ng PET scan isa lumalabas doon kailangan namin talaga magpakimo kasi meron nag-spread na cancer cell. So yun po yung inaagapan namin, kaya kailangan namin ng matinding dasal nyo po mga subscribers ko po na patuloy pa rin pong sumusuporta. So mga kaingat, nandito na po kami ngayon sa PGH. Tabi siya ng PGH siya pero parang semi-private po ito. Ayun po si Mary nakapila. Lumayo lang po ako kasi bawal dun mag-video. Kaya in-update ko lang po kayo mga kaingat. So ngayon oras ay nagpapa-register po kami. Pinare-register po ng kasamahan namin. Kasi rin po siya, breast cancer. Then dito rin po siya nagpapakimo pero for na lang po siya, for maintenance. Okay naman po, kaya sinamahan po kami dito ni Mary para tignan kung mas makakamura po kami dito. So update ko na lang po kayo mga kaingat after namin magpa-register. So ayun po yung mismong chemo, yung chemo room. Ayun po, yun. So lapit tayo. Dumiretso na tayo ngayon kasi wala namang FBS. Wala namang FBS eh. Dumiretso na tayo ngayon kung may position na para at least makuha nyo na. Para pwede na kayo bumalik if ever guys. Sabi mo sa Biniro binte, hindi kailangan ng ano. wala, basta ko na nakalagay sa kanya yung
Sa inyo ko na lang i-send yung ano. Tsaka yung ano may, yung request mo sa check-up. Pagbalik ko kayo. Di ba naka sa check up? Pero yung yellow pa wala pa. Oo, sige, sige. So, ibig sabihin, ipaparush natin. Bali, Para sabay dun sa- stats, ano, si Para hindi na natin babalikan. stat si okay lang, 4 hours. Sige. Porque ito lang, Kung ano? nakikita ko ano ng dugo, bayad po muna sa cashier ng staff. Sige lang, no problem. Process na namin agad. Sige. Ano po muna- papakita niya? Wala na po, basta sabihin niyo Sabihin na mo po, na one lang. stat. One One stat. Or Stat. one rush. One stat, rush. Opo. Bayad ka na Tapos- lang sa cashier. Tapos sabihin niyo nakausap niyo na po yung sa laboratory. Close po kami. Nagawa kasi. Nandito kami ngayon sa laboratory mga kaingat. Kailangan ulit ma-blood chem ulit si Mary. Meron kasi kami kailangan na result, especially yung creatinine. Para malaman namin kung go chemo po sa susunod na araw. Checklist ready, and then put it Open ko na naman. Open ko naman. Hi, naman. 3, 2, 1. Sorry po, papress po muna ako, ma. Okay, thank you. Sa mga kaingat, waiting kami ng result ng laboratory ni Mary kasi meron kaming pinarush na for 4 hours, dapat 6 PM pa. Para pag nakuha namin ng 3 PM, itanong na namin kay Doc para malaman namin kung go chemo na kami sa next day. So waiting na lang po kami. So balik na po kami mga kaingat sa oncology ni Mary. So ayan po si Ate RC. Maraming salamat po sa tulong niya. Siya po yung nag-guide po sa amin kasi siya po yung nagpapakimo dati rito na breast cancer din po siya. So kita nyo mga kaingat to, daming pila pero pinababalik na kami ni Doc dahil sa laboratory result. I-fill upan ninyo yung form na field, dadalhin nyo dun sa taas, mag-update kayo. Ang MDR, dun ka rin kukuha sa taas. So, kaya yung tinuro ko sa iyo kanina. Tapos magpapasa kami nun nung galing sa ano ko, work ko. Oo. Tapos meron from there, baba ulit kayo, papakita niyo yung approval ng PhilHealth. Yun. Tapos, habang pinikya mo siya, kasi mo naman yung ano nyo sa HMO. So sa next day, sa Wednesday na lang yan, hindi na ngayon. Oo, kasi HMO na Okay, pero pa-check ko din to kung ito na ba yung kailangan nila sa HMO. Para magpapa-apply. Para sigurado ka tayo. Oh, see? Last stress. Sana si Clarissa. Sa mga kaingat, nabasa na ni Doc yung laboratory result. Then bumalik kami rito sa HMO office para ipa-approve na. Para sa pagbalik namin, na-approve na po yung HMO card namin. Pwede ka Mga naman kaingat, sa atin sa- okay na kami. May schedule na po kami ng chemo. Si Mary. Schedule niya mga kaingat this coming Wednesday. So for chemo na po kami mga kaingat. Babalik ko yung sa anak mo. So update namin kayo kung anong oras.
makakauwi kami ng medyo maaga. Hindi kami matatraffic banda dun sa amin. Kaya mo lang siya kung inaantok ka. Kanina pa. Hinihilo ka. Mas mabilis kasi pagka nag LRT compare sa SUV. Maluwag sa unahan. Baba naman yun. Oh, sakay na kayo. May bababa? Eh, So mga kaingat, nakakauwi na rin kami. Nag LRT din na SUV. Yung sa terminal ng mga FX. So tumagal din kami ng 7 AM to 5:30 PM. Pero okay lang po, worth it naman po yung paghihintay namin tsaka mga ginawa namin. So by January 10, so go for chemo. So waiting na lang po na i-advise ko sa inyo kung ano yung mga susunod na gagawin namin. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa amin. God bless po sa inyong lahat at ingat po kayo.